Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Kapatid ba talaga ng sender natin yung tinutukoy niya? Kasi parang sa galawan, parang hindi kapatid eh. Kapatid naman talaga, partner. Sa dugo, Sa dugo, pero hindi sa puso. hindi sa puso. Walang kahit sino mang kapatid na may puso na gagawin yun sa sarili niyang kapatid at nanay ha, na lilimasin yung retirement fund. Lilimasin yung pera para itakbo at hindi na magparamdam. Totoo yung partner. Pero partner, sa realidad ng mundo natin, may mga tao talagang o kamag-anak, kapamilya na gumagawa ng ganyan. Ito'y bunga ng kasakiman, pagmamahal sa sarili lamang. Tsaka, ito yung mga bagay na parang hindi niya iniisip kung ano yung pwede maging resulta ng aksyon niya na yon. Na pwede siya makasira ng pamilya nila dahil nga sa kasakaman niya. Ulitin mo. Kasakaman. Kiman. Kiman. Ate mo? Yan. Kasakiman. Oh. Ayun. Sarap kasi na kinain ko, kikiam. Nalala ko. Talaga? Yun Oh. yung kinain mo? Oh, kikiam. Yan. Fairness naman sa'yo Iba kasi naaalala mo Oo nga. At saka hindi mo naman kasi sinasabuhay yung Kasakiman. Yan. O, diba? Wala sa akin yun. Wala sa bokabularyo ko mahilig ka lang sa kikiam. Yan. Kiki, do you love me? Pero balik nga dahil sa topic, partner. Alam mo, tama ka naman dun na kahit yung mga taong makakagawa lang ng ganun, yung talagang sobrang evil. Yung sobrang sarili lang nila yung iniisip nila. Tsaka duda, naisip ko lang dito na napakahalaga ng pagpili ng partner. Tama. Kasi minsan yung partner mo, siya yung konsensya mo Minsan siya yung bumubulong sa'yo ng tama't mali Tama. And kung ako yung girlfriend nung mismong kapatid, hindi ko sasabihin sa kanya na takbuhan mo yung pamilya mo. Ang sasabihin ko sa kanya, harapin mo sila. At kung sakaling na modus tayo yung nagkaroon ng problema, harapin natin sila. Kasi kadugo mo yung mga yan inalagaan ka ng nanay mo, single mom yan Pero imagine mo, pati yung girlfriend, hindi makontak nung pamilya, nung sender natin. Kaya parang dun ko naiisip talaga na kapag napunta ka talaga sa maling tao, makakagawa ka ng mga bagay na hindi akalain ng mga kapamilya mo na magagawa mo. Na kasi lumalaki ka na alam nilang madisiplina ka naman, responsable ka naman, tama naman yung mga nagiging desisyon mo. Oo, nagkakamali ka bilang tao, pero hindi ka sakim, hindi ka mapanlamang ng tao. Pero sa parting to parang ang nangyari, okay naman sila nung sila pero dumating yung girlfriend, ganun na. So, sinong dito? Sinong parang nagkaroon ng impluwensya doon sa kapatid? Ako agree ako dyan. 'Di ba? Malamang yung girlfriend. Malaking impluwensya ang nakakasama mo palagi. Di ba nga sabi, kung sino ang kasama mo, sasabihin ko kung ano ugali mo. Ganun ba 'yon? Oh, anong English yun, partner? Banatan mo. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yun. Diba? You are 5 of your friends you are with. May ganun ba? Yan. Meron ba ganun? Hindi ko rin alam. Hindi ko nga alam, hindi ko nga naiintindihan yung sinabi mo. Hindi, pero sabi nga daw, di ba, ang isang bulok na kamatis, kapag hinalo mo yung maayos na kamatis, mabubulok din. Baka tama ka dun sa sinasabi mo, partner, na baka yung girlfriend, malaki yung factor na kaya siya nagiging sakim, kaya niya naiisip na lamangan niya yung pamilya niya dahil maraming pangangailangan yung partner niya na kailangan niya i-provide, kailangan niya ibigay na hindi niya naman kayang ibigay pa.
Kaya naloloko na lang siya ng mismong pamilya niya. At marami ako kakilalang ganito na nangyari na mismo yung ganitong storya. Hindi naman ikaw to. Hindi ako yan. Ako, masisira lang ang buhay ko sa babae. Pero hindi ako magbabaloko at mangi-scam ng pamilya. Ako yung nai-scam ng babae. Talaga, ikaw yung scam? Oo, naubos nga kami ni Jason eh. Sino ba yan, Jason na yan? Wala. Maiba na natin ang usapan. Balik natin dun sa top secret. Secret file natin. Secret file pa lang Yan. tayo. Nadidistract ka masyado dun Oo. sa kasama natin dito sa booth na si Jason eh. Oo. Yung mga Kumbaga, na-scam nyo kasi dati. Hindi, no? kami na-scam. Kayo talaga na-scam. Baon nga kami. Ang mamahal kasi. Diyan sa Quezon City. Sa Quezon City. Hindi, joke lang. Kidding aside, pero partner, para sa akin, totoo yun. Tama ka dun sa sinasabi mo na napakalaking impluensya na nakakasama mo. At kaya ka nakakagawa ng mga maling bagay din. Baka nga naman hindi ka kinokontrol o hindi man kinokontrol, hindi ka nasasabihan o mas lalo kang pinupush nung tao nakakasama mo na gumawa ng mali. Pwede na yun nga, maging konsensya mo yung girlfriend mo, yung jowa mo. Although, di natin sinasabi na talagang kasalanan to ng jowa ng kapatid niya. Ha? Tama. Pero ang sinasabi lang natin dito is napakalaking impluensya at may mga tao talaga kasi na napakahuhusay mang manipula. Tama. At yung paraan nila sa pagmamanipula, iba't ibang taktika yan eh. Mhm. May pamamaraan na, hindi, ganito na lang gawin siguro natin. O pwede rin naman na sasabihin niya yung nararamdaman niya. Ngayon, yung lalaki, parang gugustuhin niya rin na ibigay dun sa babae dun sa babae yung talagang gusto ng babae. Mhm. Magigive in siya kahit nalabag ito sa kalooban niya. Tama. So, ang resulta, nakakagawa na talaga siya ng mali na hindi naman naaayon doon sa pinagmumulan talaga niya bilang tao. Yung values niya ba, yung roots niya, yung pinagmulan niya, yung kung paano siya pinalaki ng mga magulang niya o ng nanay niya. Kaya, siguro din, sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon, pag meron kayong kapatid, diba? O sabihin na natin kapamilya na may bagong jowa, tapos nararamdaman ninyo na parang nag-iiba ugali, o sabihin na natin na may something Mhm. na parang pakiramdam nyo na nakokontrol siya nung jowa sa hindi magandang pamamaraan. Kasi pwede naman na may jowa din naman talaga kasi dude na vocal, na talagang pag nagsalita, klaro yung thoughts niya. Tapos, decision maker, Tama. kayang mag-lead, tsaka responsable. Mhm. Napapabuti yung relasyon, 'di ba? Mhm. Pero may mga jowa kasi na vocal nga, sinasabi nilang responsable sila, pero hindi napapabuti yung relasyon. Kaya pag napapansin nyo po na yung kapamilya ninyo, hindi siya napapabuti, napapasama siya dun sa relasyon, kayo po ang sumita. O sabihin nyo yung inyong mga thoughts, 'di ba? O kausapin nyo, kumustahin nyo. Kasi baka mamaya may pinagdaraanan o baka may mga bagay na hindi siya nakikita dun sa relasyon. Tama? So, yun lang. Para sa akin lang, napakahalaga na nakikita, 'di ba? Yung mga bagay na ito. Agree ako, partner, sa mga sinasabi mo, no? Kaya minsan, dapat piliin din natin yung mga nakakasama natin. Hindi lang yung nakakarelasyon, kundi yung nakakasama natin. Kasi baka nakakasama na rin sa atin yung mga tao nakapaligid sa atin. At mismong pamilya na natin yung naapektuhan Totoo. doon sa impluensyang nabibigay nila. Mm-mm. Tsaka hindi lang to pagdating sa partner in life or sa partner mo na jowa mo, No. girlfriend, boyfriend mo. Ano din to, parang call din to doon sa mga kaibigan mo. Totoo. Kasi sabi nga nila, kapag ipinalibot mo sa sarili mo ang mga taong marunong mangarap at talagang nagtatrabaho ng maigi at matalino Mhm. sa buhay, ganun ka rin daw. Magiging ganun ka rin daw. Tama. Pero kapag ang
mga kaibigan mo, ang ipinalibot mo sa sarili mo, yung mahilig sa mga bagay na bawal, Bisyo. bisyo, pagiging babaero, Yan, wag ganun. droga, Yan, wag na wag. Yan lalo. sugal, Wag na wag. ano pa, yosi, alak, Wala. babae, basta lahat ng mga bawal. Sama. Oo, sama, no? Magiging ganun ka rin daw. At mahirap nang makaiwas sa ganun. So, Totoo. you have to really put yourself in an environment na alam mo na mapabubuti ka. Totoo, yung mga nag-church na katulad ko. Pumupunta palagi sa Nagsi-church ka simbahan. talaga? Oo. Ang gagawa mo dun? Sa Victory. Okay. Victory Liner. Ano ba yun? Church ba yun? Bus terminal yon! Ay, mali! Bus line yon! Wala ko Victory. Victory Liner! Madalas ako sumasakay doon. Shoutout po sa lahat ng mga taga Victory Liner. Kala ko mo church yun. Mali pala. Gusto mo bumalik ka ng Genesis? Genesis, di ba Oo. yun? Genesis, Oo nasa nga, Bible alam yun. ko, oo nga. May bus terminal din yun. O, diba? Alam Oo. natin yung mga yan. O, ano pa? Pero binaba nila ako. Alam mo saan? Saan? Sa Pegasus. Dumadaan ba sila doon? Oo. Hindi sila dumadaan doon. Ay, di ba? Ibang busan dumadaan doon. mali. Tsaka mga private cars yun. Yan. Hindi, doon sa Quezon Up, dumadaan yung mga bus. ba? Oo. Yung mga bus. Victory Liner ba yun? Hindi Victory Liner. Tingnan mo, hindi. Ibang liner yun. Oh, ano liner yun? Pantaliner? Ay, nako. Kaya, para sa ating kabisyo na si Joey, Joey. kung starting from the bottom kayo ulit, 'di ba? Zero ulit, 'di ba? Hirap Simula mag-ipon ulit. mahirap Totoo. Kikitain naman yan At pinagpapala ng Panginoon ng mga marurunong lumabat ng patas. Totoo. Ako naniniwala ako doon. Maging patas ka lang sa buhay. Huwag ka man lalamang. Mm. Good intention, good result. Yun Totoo. ang lagi kong sinasabi. Totoo. Tsaka, dude, pansinin mo yung mga bagay na mabilis makuha, mabilis din mawala. Totoo. Pero yung mga bagay na mahirap na nakukuha, Oh, mahirap din talagang kumawala sa kamay mo yung mga pera totoo yan. Kaya sa chicks, pag ng chicks ka, mahirap mo makuha yung chicks. Kahit kabit siya, ang hirap tuloy kumawala. Di ganun yun! Hirap mo kasi kinuha eh. Hindi ganun yun! Dami mong takas, ang dami mong lusot, ganun. Hindi ganun yun! Mali Wala ba sa yun? ganun. Maling gawain yun. Mali na naman ako. Oo, ito naman. Tama ka na kanina Ganda- Minali mo pa Ganda na yung sinasabi ko, nagkamali na naman tuloy. Hindi ko talaga kaya. Lumalabas talaga yung sakimi. Kasakiman ko. Ay, nako talaga. Hindi mo kayang bigkasin ng kasakiman, pero isinasabuhay. Yeah. Pero bago natin wrap up, partner, ang ano lang naman natin dito, ang takeaway natin. Para sa mga kabisyo natin na unang-una, ang pamilya po ay dapat mahalin natin. Ang pamilya po ay dapat protektahan natin. Bawat miyembro ng pamilya, dapat po ang thinking nila ay hindi po para makasira o makawasak ng kanilang pamilya. Dapat po ay pinoprotektahan at minamahal po natin. Mas unahin po natin paniwalaan yung pamilya natin, lalo na kung maganda naman ang tinuturo sa atin. Kesa po yung mga taong nakapaligid sa atin na pwede tayong ipakama. Una, ang priority talaga pamilya. Oo. Tsaka, di ba, honor your mother, your Yeah. father. Nasa Biblia yan Amen. Tsaka, yung mga, hindi, pero totoo naman Oo naman, di ba? totoo naman. Naniniwala ako, partner. Kaya, minsan nga parang kahit magkagalit na kayo ng kapatid mo pero yung nanay mo, di ba, ginawa mo ng ganun, parang very wrong para sa akin yun Tama. Kasi yung magkakapatid, okay lang yan nag-aaway-away talaga yan Mhm. Pero, syempre, malaking issue kapag pera. Ang hirap talagang maibalik ng mga tiwala kapag pera. Tsaka marami na talaga tayong mga magkakapamilya na nakilala na
Hindi na talaga nag-usap-usap dahil sa yaman, dahil Totoo sa yan. lupa, dahil sa mga mana, dahil sa mga ari-arian, dahil sa Totoo. pera talaga eh. Ang pinag-uugatan ng ng mga sigalot ng bawat pamilya. Pero tatandaan po ninyo kapag namatay ka, pag namatay tayo, pantay-pantay lang tayo lahat. Hindi mo madadala yung pera. Wala tayong pera na mailay bibigay kay Lord. Lord, pwede bang ipasok mo naman ako dyan? Meron ako dito 3 million. Wala. Hindi ganon, diba? Totoo yun. Ang tatanong naman sa'yo dyan anong mabuting ginawa mo nung nasa baba ka? Oh, Yun, no? may masasabi ka ba, Titan Jello? Oo naman. Ano? Marami po. Marami po akong pinaligayang babae. Hindi po ba kasakiman yun? Pinaligaya ko na nga po sila. Ginamit po nila yung katawan ko. Masama po ba yun? Kayo po kaya pumunta dito sa kalagayan ko. Sabi mo, nagbigay po lang ako ng serbisyo. Serbisyong totoo lamang. Ewan ko sa'yo. Anyway, Kabishop, if you wanna share secrets, share to us at raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Nais ko Metro's #1 Love Radio. Basic!